Mark at ang Guro ni Jeneline Aquino. Tuwing papasok si Mark sa paaralan, nakadarama siya ng katamaran, kalungkutan, at tila ba laging lutang ang kanyang isipan. Galing siya sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, ngunit walang mababakas na kasiyahan sa kanyang labi at mga mata. Unang araw ng eskwela. Napuna agad ng gurong tagapayo na si Binibining Lin ang batang si Mark. Dama niya na may pinagdaraanan ng mag-aaral. Malimit na nadadala sa guidance office si Mark. Palibhasay, natutulog sa klase, hindi nagpapasa ng proyekto, at hindi gumagawa ng takdang aralin. Sa paulit-ulit na gawaing ito, nawawalan na nga ng pag-asa ang mga guro na magbabago pa ang mag-aaral. Ngunit may isang tanging hindi sumusuko, si Binibining Lin. Humingi siya ng payo sa mga kasamahan, higit lalo na sa kanilang guidance counselor. Hiwalay ang mga magulang ni Mark at ang kanyang lolo lamang ang madalas niyang kasama. Naikwento rin na minsan lang umuwi ang ama. Salaysay ni Ginang Ellen. Sa lahat ng ito, naintindihan na ng guro ang sitwasyon ni Mark. Ilang araw na kinuha ng guro ang loob ng bata at kung minsan ay binibiro pa niya ito. Walang uwian ang hindi sila nagkakausap dahil sa pagtulong nito sa paglilinis ng silid-aralan dahil madalas na nahuhuli ang kanyang sundo. Araw-araw nang pumapasok ang bata na mabango at malinis ang kuko sa kamay at paa. Natuto na siyang ngumiti at makipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Samantala, nagsikap na rin siya sa pag-aaral at nagkaroon na ng laman ang card niya na noong una ay puro blanco. Walang pagsidlan ang tuwang naramdaman ng guro nang nakita niya ang isang bulaklak at mabasa niya ang nakasulat sa papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Ipinadama at ipinaunawa niyo po sa akin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pag-aaral pala ay hindi lamang puro seleksyon na dapat isaulo. Ito rin pala ay tungkol sa pagpapahalaga at pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa iyo. Salamat po, Binibining Lin, sa pagtitiyaga at pagtitiwala sa akin. Masasabi ko pong nagkaroon po ng patutunguhan ang liwanag ang aking buhay. Naipakita niyo po sa akin ang tunay na kahulugan ng pagiging guro. Agad na tumulo ang luha ng guro sa kanyang nabasa. Maikling kwento na pinamagatang Si Mark at ang Guro. Nagustuhan mo ba ang maikling kwento? Naniniwala ka ba na ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na dapat gampanan? May mga pagkakataon na nakakalimutan natin ang mga tungkulin natin dahil siguro mas nabibigyan natin ng pansin ang mga bagay na hindi mahalaga. Gayunpaman, ang importante ay nagagawa natin ang ating tungkulin bago mahuli ang lahat.